Mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad. Kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. Naku po, ito nga ang ating pag-usapan ngayon, mga ka-reaction update page sa naging mensahe nga nitong si BP Sara, mga ka-update, nangihingi ho siya ng tawad sa ating mga kababayan na ikinampanya o alam nyo na, ipinanalo niya ito si Bobong Marcos Jr. Nagsisisi ho sa dyan, mga ka-update. Hindi lang ito si BP Sara ang ating pag-usapan kasi mantakin po ninyo katapos na katapos ito nga hong sinabing pagtatakbo ni BP Sara sa 2028 presidential election, mga ka-update, agad hong humirit etong si Auntie Claire Castro. Hindi ho talaga siya tumitigil, mga ka-update. Namantakin po ninyo, humingi daw ho ng tawad itong si BP Sara, hindi sa milyong-milyong Pilipino, humingi daw ho siya ng tawad doon daw ho sa nabiktima ng EJK. Ganyan ho kakapal ang pagmumukha ni Auntie Claire Castro. Ano ho bang expect natin? Protector ni BBM yan at ng kanyang, alam nyo na, ng wet packs ni, alam nyo na, diba? Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ko sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ko, malaking tulong na. Sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito nga sa naging payag ni BP Sara dahil milyong-milyong Pilipino ang nakasubaybay at sumusuporta ho sa kanya, mga OFWs. Lalo ho nagwala sa saya dahil nga sa naging pahayag ni BP Sara na patuloy na ho, mga ka-update, ang 2028 presidential election na tatakbo ho siya bilang presidente. Kaya mga ka-update, ang ating pag-asa sa mga Duterte ay muli ho nabuksan. Muli ho nabuksan, mantakin po ninyo, mga ka-update, sa ilang taon na paghihirap po ng milyon-milyong Pilipino dito sa admin ni Marcos Jr. sa pagtatakip sa mga mastermind, sa mga flood control na wala ho nangyayari. Ito nga ang 2028, mga ka-update, ang kandidatura ng ating BP Sara. Ito na ho ang magtataguyod sa matuwid na kinabukasan ng ating mga kababayan. Kaya mga ka-update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito sa naging pahayag ni BP Sara at sabay-sabay din ho tayo magkomento sa mga magiging pahayag din netong si Auntie Claire Castro. Hindi lang ho yan, mga ka-update, pati ho si Atty. Vic Rodriguez nagsalita na rin ho patungkol sa, alam niya na, pagtatakbo o paglalabas ni BP Sara sa kanyang kandidatura para sa 2028 presidential election. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Dito pa lang, mga kapitan, pakinggan ho natin na mabuti yung mga nagiging pahayag ni BP Sara na wala ho siyang pakialam. Umalis ho siya dyan sa gabinete kahit na itong kapalit na pag-alis na ay impeachment. Kasi itong administrasyon ni Marcos Jr., magdiretsahan na ho tayo. Ayaw ho siyang tanggalin o ayaw ho siyang paalisin dyan sa kanyang posisyon. Lalo na nung nandoon ho siya sa may education, mga ka-update. Kasi nga ho, pag nagkagipitan na ho yung mga korupsyon na iniipit-ipit ng admin ni Marcos Jr., pwede ho balik ta rin si BP Sara. Tingnan nyo, mga ka-update, dahil wala ho siya dyan sa gabinete, wala ho siya, umalis ho siya doon sa DepEd dyan sa may, alam niya na, yung pinondohan na 600 million yata ho yun kung di tayo nagkakamali, or 500 million, tapos gusto ho siyang ipitin. Tingnan nyo, kung hindi ho siya umalis, hindi niya ho ginamitan ng utak, mga ka-update,
panigurado siya ho yung iniipit. Ituturo ho siyang mastermind sa matinding korupsyon ng administrasyon. Di ba? Kaya ito si VP Sara, mga kapatid, hindi talaga lang madadawit dyan sa, alam niya, sa flood control. Hindi rin ho na madadawit dyan sa pagdanakaw ng administrasyon dahil iniipit lang ho siya sa confidential funds, yung 125 million confi funds. Pero yung totoong corruption ho dito, yung billion, trillion ho nawawala, may nananagot ho ba? Tanong ko lang ho yan, mga kapatid. Meron ho ba nakulong o wala? Sining iniipit nila? Yung mga nasa minority kasi nga ho, ayan. Kapalit ho ng ginawa ni VP Sara, yung impeachment niya. Wala ho siyang pakialam. Laban ho siya. Di ba? Nakikita na ho ni VP Sara na oras na umalis ho siya dyan sa, alam niyo na, kampo ni Marcos Jr., i-impeach ho siya. Pero hindi ho siya nagpatinag, hindi ho siya nagsisising, umalis siya sa kampo ng mga puno ng magnanakaw. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Ayan mga kabdi, totoo yan. Noon pa lamang ho kung siraan yung pangalan ni VP Sara ng mga Duterte, ang akala naman ho natin, malilinis. Itong mga naninira sila, Hontiveros, lahat ho sila dyan mga kabdi. Yung mga loyalista, mga pinglawan, tingnan nyo ho kung sino nagtulong-tulong. Aminado na nga ito si Risa Hontiveros na malakas na, alam nyo na, kalaban si VP Sara. Kaya sinabi niya nga mga kabdi, kung meron daw ho silang ikakandidato laban kay VP Sara, yung kasin lakas daw ho niya. Aminado na ho sila na malakas ho ngayong 2028 presidential election si VP Sara. Kaya ngayon mga kabdi, eto, ipagkita ho ulit natin ang matinding suporta at matinding pagmamahal dito kay VP Sara na munti nga mga kabdi, paluklukin ho ulit natin ang isang Duterte dahil mga Duterte lamang ho talaga ang nagtaguyod, nagpakilala sa ating bansa. Tignan nyo kung gaano nirespeto ng marami hong bansa rumispeto sa atin mga kabdi. China, Amerika, pati Europe, Russia, nirespeto ho ang ating bayan sa pamumuno ng Duterte. Pamumuno ni FPRRD. Tapos ano hong ginawa sa kanya? Pinagkanulo, gusto hong litisin sa hindi ho nating bansa na wala hong jurisdiction dito sa ating bayan. Ganyan ho kawalang hiya itong administrasyon. Kahit na ganun ho ang mangyari, kung alam niyo na mga updates, makabilang buhay man si FPRRD, makauwi man si FPRRD, automatic na ho. Itong 2028 presidential election para ho kay VP Sara, milyong Pilipino na naman ho ang susuporta. OFWs panigurado mga update. Matutuwa ho ang mga yan. Kaya hintayin na lang ho natin etong hong election na ito. Patunayan ho natin na paluklukin at deserving ho talaga ng mga Duterte ang paglukluk sa ating bayan. Diba? Wala na ho mga kabdi sa Marcos. Wala na ho sa mga loyalista. Wala na ho sa mga pinklawan. Huwag na ho natin sila bigyan ng panibago o ng another position dyan sa gobyerno. Dahil nakita naman ho natin sa administrasyon ngayon,
Yang korupsyon, pinagtatakpan lang ho nila. Ngayon ba, meron ba sinasabi sila Hontiveros, sila Bam Aquino sa pagnanakaw ni Tambaloslos, ni Marcos Jr.? Wala ho silang sinasabi. Bakit dito sa 125 confidential funds ni Sara Duterte, mga kabit, tahol ho sila ng tahol? Bakit yung trillion, billion, nanahimik ho sila? 'Di ba? Wala ho silang pakialam sa korupsyon. Ang gusto lang ho talaga nila, tukuran ang mga Duterte. Yan ang matindi o totoong katotohanan, mga kabit. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit Yun! para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Diyan nga sa naging mensahe ni VP Sara, mga kabita, medyo nakakakilabo to sa ating mga pakiramdam. Lalo na nakita naman ho natin kung gaano nga kawalang hiya itong administrasyon. Kung paano nila gipitin yung mga Duterte, gaanon din ho sila katindi magnakaw. Kaya mga di susunod na ho natin yung paborito ho ninyo. Talakira ng Malacanang, walang iba. Ayan mga kabit, number 1 basher ng mga Duterte. Mantagin po ninyo na sa dahig na si Duterte, yung CPRRD, binabastos-bastos pa rin ho niya. Tapos ito, nanghihingin na nga ho ng tawad si Sara Duterte, mga kabit, na alam niya na, kinampanya niya si Bobong Marcos Jr. Ngayon, binabatikos na naman ho siya. Agad ho nakareply, nakaribat. Ito mga kabit, sabay-sabay ho tayo magkomento ha. Balasubasin ho natin itong talakera ng Malacanang. Marami pa po siyang dapat na ihingi ng Ito. tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Nakita niyo ho mga kabit, gaano kakapal yung pagmumukha ni Auntie Claire Castro. Nangihingi ng tawad si VP Sara dahil tinulungan niyang manalo si Bongbong Marcos Jr. Kasi yung, alam mo Auntie Claire, yung utak ng korupsyon nasaan, nandito sa administrasyon, tapos sasabihin mo, humingi ng tawad si VP Sara sa mga biktima ng EJK. O yung mga naging biktima ng mga, alam niyo na, yung mga kriminal na gumagamit ng Coca-Cola, white powder, yung mga babaeng inaabuso nila, pati nga hayop mga kabit, isipin niyo, baboy, baka, binabalasubas ho ng mga, alam niyo na, yung mga lulong sa white powder. 'Di ba? Ngayon yung Kian ba yan, ginawa na ho nila Santo Papa, Saint Kian na daw mga kabit, binigyan pa ng museum. O yung SAP 44, tanong ko lang Auntie Claire Castro, anong ginawa? Nerespeto ba? Yung SAP 44, binigyan ba ng museum para bisitahin ng milyon-milyong Pilipino, yung mga nasawi diyan sa kabalbalan ng mga, alam na yung, ngayon yung mga kasapi yung loyalista, mga pinklawan. Sino ba yung mga kagagawan diyan? Di ba yung mga yan? O, binigyan ba ng museo yung mga SAP 44? Hindi. Nerespeto ba? Hindi. O yung mga, alam niyo na, yung sila Saint Kian na sinasabi nila, yung mga sinasamba ho nila, konti na lang mga kabit, paliguan na ho nila. Ano ba yung mga yan? Gumagamit ng white powder, runner sa Caloocan. Ayan, tanong nyo sa mga ating kababayan dyan sa Caloocan kung sino nga ba talaga si Saint Kian na
pinupurit, sinasambaho nila. Diba? Tapos sasabihin na to si Auntie Claire Castro, humingi ng tawad sa mga AJK victims. Hihingi ng tawad, gumagamit ng mga white powder. Auntie Claire, gumising ka na, Auntie Claire, ha? Natatandaan mo nung hindi ka pa Yusek dyan, kung batikusin mo si Bobong Marcos Jr., talaga, nagnanakaw siya. Di ba? Ganyan na ganyan ho yan, mga kabdite. Tingnan nyo, dahil nga nasampal din ho ng maleta si Auntie Claire, nag-iba ho yung niya, hirit ng bunganga niya. Di ba? Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Usaping fake news, Auntie Claire. Sige. Himay-himayin pa ho ba natin, mga kabdit? Sino ba yung kinasuhan ng cyber libel dahil mahilig manirang pure at mahilig kong gumawa ng fake news? Sige, sino, Auntie Claire? Di ba ikaw yung kinasuhan no? Ni Kong Leandro Libiste dahil nga yung, alam niyo na, yung prangkisan sinasabi ni Auntie Claire Castro na di umano binenta daw ni Kong Leandro. Sino ba yung kinasuhan sa pampe-fake news? Paninirang puri, Auntie Claire. Ikaw naman yun di ba? May 110M danyos kang kailangan bayaran dahil sa kabalbalan mo. Tapos sasabihin mo, ito si BP Sara yung fake news. Auntie Claire, gumising ka naman sa katotohanan. Hindi pa huli yung lahat o hinihintay mo yung 2028 presidential election tapos babalik rin mo si Bobong Marcos Jr. Auntie Claire, tanong lang. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. O paano yan? Sige. Yung personal trip na yan, Auntie Claire Castro, unang-una sa lahat, hindi niyan ginagamit sa ponda ng bayan. Sinabi niya na yan, lalo-lalo na kung pumupunta yan sa dahig. Ikaw, Auntie Claire Castro, dalhin kaya yung tatay mo o yung magulang mo sa dahig. Kahit na hindi naman talaga maganda yung, alam nyo na, mabigat na hubay yung kaso ni FPRRD para sa inyo mga kabdit na, alam nyo na, pinatahimik niya lang naman yung ating bansa dahil nga yung mga gumagamit ng white powder, Coca-Cola. Alam naman ho natin, laganap, tignan nyo, natahimik nga ho sa kapanahunan ho niya. Nerespeto tayo, tumingala yung mga iba't ibang bansa, malalaging bansa, tiningala yung Pilipinas dahil sa pamumuno o leadership ni Duterte, mga kablit. O tingnan nyo ngayon, ano hong tingin sa atin? Diba? Katawa-tawa ho. Yung mga turista nga ho ngayon, mga kablit, wala na pumapasok. Mga foreign investor, wala na. Diba? Di kaya nahiya si Auntie Claire at mga kablit na ganyan yung pinuputak-putak niya dyan sa harap ng mga media. At itong taon na 2025, ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Ikumpara mo naman yan sa mga billion, trillion nilalagas ng amo mong bangag, Auntie Claire. 7 million para yan sa security niya. O sige, sabihin na ho natin medyo may kalakihan. Pero mga kabdit, baka nakakalimutan ho natin, vice presidente ho yan. Pangalawang pinakamataas na, alam nyo na, leader sa ating bansa. Kaya oras na may mangyari kay Marcos Jr., siya ho yung papalit. Kinakailangan niya ho yun. Lahat ho talaga mga kabdit, kakalkalin ni Auntie Claire Castro para siraan na yan si Vice Presidente. Di ba? Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan. Diba? Lahat ang mga kakalkalin at kakalkalin ni Auntie Claire Castro
para siraan sige Auntie Claire Castro, tuktukin lang namin yung ulo mo. Nagtatrabaho pa ba dyan sa DepEd si BP Sara? Tanong ko lang sa iyo, Auntie Claire, o ginagawa mo yan para kalkalin yung mga hindi niya naman problema? Di ba? Kaya mga kabdit, ano bang expect natin sa talakiran ng Malacanang? Panigurado, sisiraan lang naman yung mga Duterte. Kaya mga kabdit, susunod na natin ito nga si Atty. Vic Rodriguez. Diba? Ano bang expect natin kay Auntie Claire? Wala ho tayong expect dyan. Isa nga hong barubalan yung pagmumukha ho niya. Di ba? Kaya mga kabdit, direkta na rin ho tayo dito ay Atty. Vic Rodriguez. Kagaya po ng ating munting pahina ang Tinig Maisog na nagpapahatid ng mga totoong impormasyon dahil nga kako ang ating layunin ay maiangat ang antas ng kamulutan, kalinangan at kaalaman ng mamamayang Pilipino nang hindi po tayo mabudol. Ito na nga ho, nagdeklara na si Inday Sara, the President, ang kanyang kahandaan at ipag-aalay sa kanyang buong buhay, buong pagkatao sa paglilingkod sa ating bansa, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At ang mahalaga, yung katagang binanggit niya, inaalay niya, hinahandog niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay sa paglilingkod at sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. So ito ho ay welcome news at ito pong comment ni Iya Simeon. Yes, finally nag-decide na si VP. Malinaw po sa naging payag ni VP Inday na it took her no less than 47 years. Linaw ho ng pagkasabi niya eh. It took her no less than 47 years to realize that her life is not just her own. Struggle po kasi yung magdedesisyon ka kung ikay tatakbong presidente o vice-presidente. Mahirap po yun eh. Sapagkat hindi po yan yung parang nangyayari ngayon. Gusto lang pala makuha yung titulong presidente. Pero ayaw mag-astang presidente. Hindi po yung astang presidente yung presidentiable. Kundi ayaw maging ama ng Republika ng Pilipinas. At ngayon po, talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately, pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Yan po ang ating pakay ngayong hapon at bilang tugon, hindi ho naging madali sa kanya. Sinabi po niya malinaw, it took her no less than 47 years na ma-realize niya, na mapagtanto niya na ang buhay pala niya hindi kagaya po ng buhay nating mga karamihan. Ang buhay niya, pagkatapos ng mahabang taon, 47 years to be exact, napagtanto niya ay hindi kanya. Kaya ito po ay napagtanto niya na ang buhay niya hindi lamang para habulin yung personal satisfaction, personal glory, personal happiness, personal success, accomplishment and achievement as a person, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister to her siblings, as a friend to many, as a mother to her children. Di ho napagtanto niya after 47 years. Katangi-tangi at natatangi ang buhay niya. Kanya siya ay nagdesisyon na kanya pong inaalay sa kanyang bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang lahat ng kanyang alam, nalalaman, katalinuhan, talento, karakter, pagmamahal sa bansa, inaalay po niya sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po madali yun eh. At sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya
Dalawang tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course, with the approval, of course, with the knowledge, of course, with the consent ni Bongbong Marcos. Pero ang kanyang sidekick dyan, yung kanyang kaliwat kanang kamay, siyempre, si Martin Romualdez. Siyempre, si Saldico. Saldico, initially, ginagabayan ko po kayo, but feel free to formulate your own opinion at bukas po ang ating programa sa inyong malayang pagpapahayag ng inyong opinion. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo even yung Inday Sara the President. Kung ayaw nyo kay Inday, lumipat kayo sa platform o pahina na gusto ninyo. Wag ho kayo dito. Pero yung may mga nag-aalanganin or undecided, welcome po kayo rito and makinig kayo. At kung after ng inyong pakikinig ay hindi kayo kumbinsido, malaya po kayong maghanap ng inyong kandidato o napupusuan o mapupusuan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kung kayo po ay susuporta kay Inday Sara the President, welcome po kayo sa ating pahina at makipag-engage po kayo para interactive po yung ating pagla-live ngayong hapon. So yan, at Iya_Simeon, hindi yung madali At yung nagsasabi, lalo na yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo, lagi niyang sinasabi na gahaman daw sa kapangyarihan, wala ho kasing alam yun. She was never part of the campaign way back in 2022. Wala. Ano yan? Miron. Miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro nung mga kusino-sino at nakakolorete kung ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. At hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. Hindi ho ninais ni Inday Sara na maging Pangulo as early as 2022. It took a lot of convincing for her to finally agree to consider running as Vice President, not as President. Nakita naman ho natin doon sa resulta, higit na malaki yung kanyang nakuhang boto o mandato sa bawat pamilyang Pilipino. Para ho malinaw tayo, si Inday Sara, si VP Inday Sara lamang, ang paulit-ulit na bumabanggit at bumubulalas ng katagang yan, bawat pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino. Bakit to mahalaga na ulitin ko yung katagang bawat pamilyang Pilipino? Ito ho yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ho yung nais niyang paglingkuran. Ito po ang kanyang poprotektahan. Ito po ang kanyang itataguyod para meron pa pong abutan. Yung ating mga anak, yung kagaya po naming mga bata pa yung mga anak, para po meron pang abutan na Pilipinas. Para po meron pang patuloy na mangarap o aspiration o ambisyon. Diba? Yun ang nais itaguyod ni Inday Sara the President, ang bawat pamilyang Pilipino. Inuulit-ulit po natin ito bago pa gayahin, nakawin, hijackin ng kung sinong mapagpanggap na sasabihin siya'y nais ding maging Pangulo upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, you heard that first from Inday Sara the President. Kanya po natin inuulit-ulit. At bukod po dyan, ang linaw po na naging buong pahayag ni VP Inday Sara, ni Inday Sara the President, na yung ating mga overseas Filipino workers,
yung ating mga Filipino migrants. Pag kailangan kayo ng Marcos Jr. Administration, anong binibigay sa inyo? Sasalubungin kayo ni Bongbong sa airport, nakita naman walang pumapansin sa kanya eh. His presence in welcoming yung mga returning, whether for a brief holiday or returning permanently na overseas Filipino workers at Filipino migrants, hindi po yun ang hinahanap ng mga kapatid natin overseas Filipino workers. Ang hinahanap nila, yung panahon na panatag ang kanilang kalooban kahit sila'y nagpakalayo-layo upang merong pagkakitaan at kumita. Yan, malaking katotohanan ho yan. Hindi naman ho yun yung gusto ng mga ating kababayang OFW. Ang gusto ho nila, mapanatag nga ho ang kanilang kaisipan, yung mga iiwan ho nila dito sa ating bansa, yung sana yung anak kong babae, wala naman sana mangyari. Ganyan ho yung iniisip nila. Yung nanay ko, wala naman mangyari. Kaya ngayon, sa panahon ni Bobong Marcos Jr., nakita naman ho natin kung gaano kalaganap yung mga taong mapang-abuso, yung mga gumagamit ho kasi ng mga white powder. Yan ho yung mga nakakagawa ng kagimbal-gimbal. Kaya mga update kung meron kayo naging komento reaction dito sa naging pahayag ni Atty. Vic, ni Andy Claire Castro, ni BP Sara, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.